Yo, what's up sa inyo mga kapakapaps? Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo lahat. So, eto na naman ulit ang inyong lingkod, Kuya Bonnie the Vlogger. At syempre, for tonight's video mga kapakapaps, tatalakayin naman natin ngayon, walang iba kundi Gubat 14 final results. Pero syempre, huwag niyong kalimutan na i-like ang video nito. At syempre, huwag niyong kalimutan na i-share. At syempre, huwag niyong kalimutan na i-subscribe ako. At syempre, i-hit the notification bell para maging update ka sa mga susunod na video katulad ng video na to. Bago tayo magtalakayan mga pakapaps, intro muna ako. Oh, bitch, I'm a ghost. I could go on for days and days, yeah, I do the most. Wait. Noong nakaraan, nung Pacos Ganay 8, nalaman na natin mga kapakapaps ang resulta. Nagpapasalamat ako sa inyo mga kapakapaps dahil mahigit 1,000 ang ating views sa last upload ko ng Pacos Ganay 8 final results. Thank you, maraming salamat sa inyo lahat. Mahal ko kayong mga pakapaps. Salamat sa walang sawang pagtangkilik sa flip top. Flip top number 1 lang tayo mga pakapaps. At syempre, katulad ng nasabi ko nung nakaraang video, wag natin pera tayo mga pakapaps. Supportahan natin ang Flip Top Battle League. On this week mga pakapaps, mayroon pang event ang Flip Top Battle League. Walang iba kundi Gubat 14. So, ang nakabilang dito sa lineup ng Gubat 14, Nadnad versus Zero MB, Mimac versus Barbarian, Chris Ace versus Castillo, Ban versus Cancer, 2x2 semis, Neko G and Pamoso versus Atoms and Cygnus, Zen Luke versus Mr. Lefty, Bisaya Conference to mga pakapaps. So ito yung pangalawang salang ni Mr. Lefty, J Black versus Krega, Batang Rebelde versus Cripply, at panghuli sa lahat, Pistolero versus Bruce. Nagaganapin sa Acacia Hall, 2nd floor ICE Convention Center, Cebu City, Philippines. Katulad sa nakaraang kong video mga pakapaps, ayun, magre-recap battles tayo. Kaya ayun, simulan na natin mga pakapaps ang recap battles ng Gubat 14. Nain na natin dito, Nadnad versus Zero MB. So babasahin ko lang itong nandito si script. So ayan, script ako mga pakapaps. So si Nadnad, last battle ni Nadnad, natalo siya ni Ban sa judging score na 5-0 nung Gubat 13. Samantala dito si Zero MB, last battle ni Zero MB ay natalo din sa Lilon sa 1 minutes Visayas or Bisaya battle sa dikit na judging score na 2-1. Sobrang naging dikdikan at pukpukan ang naging laban nilang dalawa ni Lun. So magandang matchup to mga pakapaps, Nadnad versus Zero MB. Pangalawa naman dito, Mimac versus Barbarian. So, Mimac, sobrang classic yung pinakitang Cancer Mimac nung Vuelta Balentong 11. Kalaban sila Casper Espero. Round 1, hindi ganong malinis ang chemistry ng Cancer Mimac, kaya napunta kala Casper Espero ang round na yon. Round 2, malakas ang pinakita ng Cancer Mimac at lumalay ang naging performance doon nila Casper Espero, kaya malinaw kala Cancer Mimac ang round 2. Round 3, humaba ang pyesa at setup nila Cancer Mimac at may mga ilang stumbles, kaya nakuha nila Casper Espero yung round 3 at nadala ng malinis at na-execute ng maayos. Kaya nakuha nila yung botong 5-0. At advance na sila sa semis sila Casper Espero. Samantala dito si Barbarian, ayun, last battle ni Barbarian sa 1 minutes Visayas. Nakalaban niya dito si Lawrence sa Bisaya battle at natalo siya nito sa score na 3-0. Magandang laban to mga kapapaps. Mimac versus Barbarian. Pangatlo naman dito, Chris Ace versus Castillo. Good news for Chris Ace. Nanalo siya sa laban sa nagbabalik na si Chalice nung 1 minutes Visayas sa judging score na 3-0. Samantala naman dito yung mga kalaban niya na si Castillo. Maganda ang naging laban nila Jonas na may seryosong technical at mga makukulit na jokes nung Gubat 12, pero split decision ng mga hurado sa botong 4-1 in favor of Jonas, pero hindi may tatanggi na malakas din si Castillo pagdating sa mga liriko at punto. Castillo versus Chris Ace. So kabang-abang din yan mga pakapaps, huwag niyong tutulugan niya. Pang-apat, Ban versus Cancer. Hanggang sa ngayon ay wala pa rin bahid ng pagkatalo si Ban sa flip top at nung Gubat 13 nanalo siya sa laban nila ni Nadnad sa judging score na 5-0. Samantala naman dito si Cancer, tulad ng nabanggit ko kay Mimac, magkasama silang dalawa ng Vuelta Balentong 11. Bagamat bigo silang makapasok sa semis, pero di pa rin mawawalan ng pagiging agresibo at pagbitaw ng matutalim na technical itong si Cancer. So kabang-abang din niya mga pakapaps, Ban versus Cancer. Panlima dito, 2x2 semis, Neko G Pamoso versus Atoms and Cygnus. So wala akong idea dito kung anong naging boto ng judging criteria dito ng mga hurado, pero sila yung pinagtapat sa semis. Kung sino yung mananalo dito sa dalawa, yun yung makakaharap ng Casper Espero. Neko G Pamoso, nanalo sila kala Deadline RG nung second side 13. Wala akong idea kung anong klase ang kanilang chemistry at naging boto ng hurado. Samantala dito sila Atoms and Cygnus, katulad din kala Neko G Pamoso, panalo rin sila sa laban nila Jos and Vicente nung second side 13. At katulad ng sabi ko, wala rin akong idea kung anong naging boto ng hurado dito.
So magandang tagisan ng chemistry ito mga pakapaps. Nego G Famoso versus Atom Cygnus. Pang-anim naman dito mga pakapaps, Zenlook versus Mr. Lefty. Una best ko marinig si Zenlook na bumato sa Bisaya Conference. Pero nung ahon 14, tinalo siya ni MR Industria sa boto ng hurado na 5-0. Samantala naman dito si Mr. Lefty, nakakatalo niya lang kay Plaridel nung Pacos Ganay 8 sa boto ng hurado na 5-0. Paano ko nalaman na 5-0 si Plaridel? Simple lang, source mismo sa FB. Nalaman ko yung naging boto ng hurado sa laban nila Plaridel and Mr. Lefty. Nakuha ni Plaridel 5-0. Zenlook versus Mr. Lefty, kabang-abang din niya mga pakapaps. J Black versus Krega. Good news for J Black, nanalo sa nung ahon 14, kakalaban niya dito ang isang buhay 2022 champion na si Pistolero at binadebag niya ito sa score judging na 5-0 at nanalo rin siya sa PSP laban kay Don Pao sa score judging na 4-1. So dalawang best nanalo dito si J Black sa magkaibang liga. Samantala dito si Krega, dalawang sunod na naging panalo ni Krega sa magkaibang liga. Una narito yung laban niya kay Mr. Lefty nung Gubat 13 at PSP Davao laban kay Kiram. So sobrang naging dikdikan at naging laban nila sa judging score na 3-2 in favor of Krega. So isang Isaboy 2021 champion at isang underrated. Para yung taga Visayas tong si Krega at si J Black. Kaya magandang laban itong mga pakapaps. Pang-walo naman dito mga pakapaps, Batang Rebelde versus Cripply. So, Batang Rebelde, last battle niya nung Uri versikulo 12, tinalo siya ni Tipsy D sa judging score na 5-0. Samantala naman dito si Cripply, sa dalawang sunod na pagkatalo ni Cripply, kala M-Site and Cruz. Pero good news para sa kanya, nakabawi rin siya laban kay Husky, nakuha niya yung panalo nung Vuelta Balentong 11 sa score judging na 5-0, dahil na rin sa malinis sa performance at na-execute na ng maayos ang kanyang round. So, kaabang-abang din to, magkaibang estilo tong si Batang Rebelde at saka si Cripply. Bira lang magpatawa si Batang Rebelde, mas more on technical si Batang Rebelde, pero hindi natin may tatanggi na magaling din si Cripply pagdating din sa jokes. Kaya niya rin magpaka-technical, kaya niya rin mag-bars. Medyo makulit yung Cripply na mapaparod natin dito mga pakapaps. At mas kukulitin niya pa. At ang panghuli sa lahat mga pakapaps, Pistolero versus Cruz. Maaaring binadebag siya ni J Black nung ahon 14 sa score judging na 5-0. At nung laban niya kay Mon sa score judging na 5-2 sa PSP Cavite, Matra Mayaman. So nalaglag nung second tournament si Pistolero. Pero nakabawi naman siya ng kalaban niya dito si Sac Mestro at nakuha niya yung panalo niya dito sa score na 5-0. Kasi si Sak nagpabaya. Real talk. At ang makakalaban niya dito na si Cruz, dalawang sunod na naging panalo ni Cruz. Kalafukoda at Cripply, dahil kabisan niya na ang mahabang multis, technicals at mga pasundot ng mga jokes na sobrang nakakaliw sa crowd. Kaya kaabang-abang din tong Pistol and Cruz. So isang nagre-rebat at isang mahusay sa multi. So dikdigan na magiging laban na to. Patayan to mga pakapaps. Pistolero versus Cruz. At ito na nga mga pakapaps yung lineup ng Gubat 14. Dahil nga nirecord ko nga mga pakapaps to ng November 18. So wala akong idea kung sino yung mga mananalo sa mga naka-lineup dito sa Gubat 14. Kaya may papanood akong video sa inyo mga pakapaps. So paroon nito. Watch this. So bago tayo magtapos mga pakapaps, pinopromote ko nga pala Real Jokes Clothing. So ito siya. So ayan. So ito na yung pinaka-official clothing. Ayan, tag 1. Ayan. Real Jokes. Ayan. So
So, available na siya sa website store ng Ridjokes Clothing sa Facebook. At syempre, sa kanilang shop site katulad ng Shopee, TikTok at Lazada. And ayun, before the end of this video, shoutout ko lang ang mga ilang kakilala ko. Shoutout kay Ricardo Dalinog, shoutout kay Jero Buhatin, at syempre, shoutout sa Hind Minds Clothing. At syempre, dito sa aking suot, Abusado Clothing. Ayun, kung nagustuhan nyo mga pakapaps ang video na to, so don't forget to like, share, subscribe, at i-hit the notification bell para maging update ka para sa Ahon 15. Magkakaalaman na talaga kung sino ang tatanghaling panalo, kung si GL ba or si Petro. Maabang-abang niya mga pakapaps. At sino magcha-champion sa 2x2 2024 sa Ahon 15. Share ko lang. So, ayun. By the way, I am your one and only Kuya Pony the Vlogger. At magandang gabi sa inyong lahat. So, ayun. And thank you so much for watching my video. Kita-kits sa mga susunod na content. Peace out and God bless inyong lahat. Bye-bye. Shoutout sa Flip Top Battle League stickers. Supportahan nyo. Ayan. Pag yung peratahin, bumili kayo ng stickers.